Breaking na breaking news po ito mga kababayan. Anti-Claire, grabing pangbubudol, sinungaling. Kung baga sa makunat, pinakamakunat na sinungaling ito. Alam nyo ba mga kababayan, binubudol niya ang taong bayan. Yung baha daw ay talagang humuhupa na daw. Mabilis na daw na nawawala yung baha kaysa dati. Dahil nga po sa project ni BBM, nawala daw yung mga hanggang liig na mga baha. So dito ay pinagmalaki na Anti-Claire na talagang napakaganda ng project ni BBM. Kaya dito, namura ng malutong mga kababayan. Pakinggan po natin paano namura ito. Tignan nyo po itong sinasabi ng Anti-Claire. Bakit inabot ay mura? Pinagmalaki niya ang project ni BBM Kapansin-pansin daw na mabilis humupa ang tubig baha. Nako po mga kababayan, na ito pang pasabog natin. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Ulitin nga natin ang sobrang sinungaling ito. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. Nakita nyo mga kababayan. Ito. Check po natin. Pinagmumura ito. Tignan natin inabot ay mura. Itong si Jesus Duque hindi nakapagpigil mga kababayan. Ito po. Sa mga di ba? Nakakaputang ina. Paano ngayon 'yan? Di ba? Nakakaputang ina. Nakita nyo, ito pa. Yung ito, basahin ko po mga kababayan na yung tang, inang, palpak, na flood control. Dinadahan-dahan ko lang. Ang dahilan kung bakit walang impeachment hearing ngayon. May silbi din pala sa bayan yung pagnanakaw nila, nakakatipid ang Senado. Nakita nyo mga kababayan ko. Ito pa, may mura dito yan, nagpunta pala sa EDSA yung, yung tang, inang, secretary. Nagmura talaga naman kasi, grabe kasi ang sinungaling niya, mga kababayan ko. Ang yabang ni Congressman Sandro Marcos Isipin nyo mga kababayan, grabe ang paninira nila kay Duterte. Ito, yung ipakita ko sa inyo, yung isang mama. Tignan nyo mga kababayan ipakita ko sa inyo, baha. Ito po. I-check po natin. Grabe, Quiapo. Alaka. Ito, sa Quiapo naman. Mga kababayan baha sa ulo ng apo ng grabe mga kababayan na yan Olongga po, baha din mga kababayan. Grabe ito. Grabe mga baha. Tignan nyo baha sa Marilao. Check natin. Check na natin mga kababayan ko. Sinasabi niya humuhupa na daw Walang ayan mga kababayan ngayon lang po ito. Ayan, baha-baha, humuhupa daw. Ito. Tignan nyo mga kababayan sa Marikina. Lambakin water level. Tignan nyo po mga kababayan, puro bahayan. Ayan, kita nyo po, Abangan. Ayan tabing ilog, Salpak, Saplukan, Marilao Crossing. Kita nyo mga kababayan, puro bahayan. Akala nyo, di ba sinasabi nyo, wala nang baha, umuhupa na daw. Tignan nyo po ipakita natin yung sinasabi ng Anti-Claire dito. Kita nyo mga baha. Ayan, aray ko po. Update sa Marilao, Bulacan Yan, puro baha mga kababayan. Idol, yan daw
O ayan no, mga kababayan, nakikita nyo. Nananatiling lubog sa baha ang ilang lugar sa Marilao, Bulacan. Para sa update Ito. live na magbabalita, Tignan natin si ito. Mobile Journal Arles de Los Santos. Arles, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, isang taon nga mula nang maging sentro ng flood control corruption scandal, ang probinsya ng Bulacan ay nananatiling maraming mga lugar o lalawigan dito sa probinsya ang mabilis bahain, kagaya na lamang nitong kinaroroonan natin na Lias Road, Ibayo. No? Dito nga, ayon sa mga residente, ay mula Sabado pa daw ay tumaas na agad ang tubig dito at magpasa hanggang ngayon ay nananatiling hamon sa kanila ang paglabas-masok sa kanilang mga tahanan. No? Dito, Cheryl, sa kung nasaan tayo ngayon ay hanggang tuhod pa lamang ang tubig baha. Pero kapag kadumiretso hanggang doon sa may unahan, no, ay aabot nga posible ng hanggang bewang o bago magbewang ang tubig. No? Nakakita na tayo dito, Cheryl, ng ilang mga motor, mga tricycle, maging ng mga van, no, na talagang sinubukan na makatawid dito sa bahagi na ito ng Lias Road. Dahil ito yung diretsyo na lalabas papunta ng MacArthur Highway. No? May mangilan-ngilan na nakita tayo na na-stranded na mga motor, no? Pero nagpakasakali pa rin ang madami, pero ang ilan ay bigo at bumalik na lamang. No? At sa ngayon, Cheryl, yung ilan sa mga residente na nakausap natin, syempre nangangamba sa kanilang kaligtasan. No? Pero umaasa sila na mga ilang araw din ay agad na huhupa ang baha na ito. Ayan mga kababayan, tignan natin ang pagyayabang ng Anticlair. Paano niya winawalang niya ang mga tao. Ito po, tignan nyo po ha. Grabeng ginagawa ng Anticlair. Ito po, tignan nyo yung kanyang sinasabi dito. Talagang binubudol yung taong bayan mga kababayan. Ito, tignan nyo ha. Paano niya walang yain yung mga Pilipino. Sinasabi niya na mabilis na daw humupa ang baha. Hindi gaya dati. Wow, grabe ha. Tingnan natin. Resulta, epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog sa tubig. O, kita nyo daw mga kababayan na dati ay laging lubog sa baha. Wow! Check na natin yung G. Araneta. Mga kababayan, kung wala ng baha doon, G. Araneta. Baha. O, tignan nyo mga kababayan. Ito ang G. Araneta na sinasabi ni Anticlair. O, pakita natin ha. I-fact check natin itong sinungaling na ito. O, check natin ha. Akala ni Anticlair makakalusot. Check natin ito. Check natin paano binubudol ni Anticlair yung mga tao. O, ito ha. Anticlair, check natin yung pagiging sinungaling mo. O, ito. G. Araneta. G. Araneta. Baha. Check natin. Epekto na rin O, ito. Mga kababayan, ito yung G. Araneta. O, kita nyo ha, may video ito. O, ito. O, ito yung G. Araneta. Ayan, August 10 po ito mga kababayan. Update, malapit lang po ito sa amin. Ito yung G. Araneta. Ayan, baha ito. O, ayan ang G. Araneta mga kababayan, baha. O, ito, tingnan nyo ha. O, kahapon ito, baha, umuhupa daw, sabi ng Anticlair. O, yan o, kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha. Wow, sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta. Wow, grabe si Anticlair. O, yan o, tignan nyo ho. Tignan nyo ha. Araneta Avenue at dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, Budol talaga ipinakita ito. natin yung napakalaki Langya. na mga tubo na goma na bago
na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Dahil kausap ko lahat yung mga, Effective yung, daw, ibang mga tiga rito at ika nila. Taga sa inyo lahat. Ito yung sinasabi niyo mga kababayan nung nagpa-press con siya doon sa G. Araneta na palpak na naman. Ayan, mukhang palpak yung pinagmamalaking tubo ng goma. Ningagba na mas malaki pa raw sa tao. Ayan o, June 2026, ngayon nung nakaraan August 8 hanggang August 10, talagang bumabaha ito. Tignan nyo mga kababayan. Tignan nyo po ang ginagawa nilang pangbubudol sa atin. Dito tayo sa Tatalon, sa G. Araneta Avenue at dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyong mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Yung malalaki na tubo na linagay natin para makapag-drain na mabilis at hindi na magbaha dito. Mabuti naman, mukhang effective naman. Dahil kausap ko, Effective daw. Kita nyo mga kababayan. Baha-baha. At ika nila ay dati lumalampas daw sa second floor yung, Wow. yung tubig dito kapag umuulan kahit kaunti lang. Wow. At maintindihan mo naman kung bakit. Dahil kung titignan ninyo, lahat ng palabas dito ay pataas. Lahat Wow, ng pupunta galing. mo mula rito ay pataas. Ay, kaya naman lahat ng tubig Wow, dito grabe, pupunta. effective Kaya talaga, yung drainage importante. At itong ang tubig na drain dito ay dinadala sa San Juan River. Yan ang plano natin. Ayan no, grabe oh. Gaya ng aking pinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang investigasyon na walang pagkiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangang gawin ay ginawa natin upang matunto ng punot dulo. Grabe mga kababayan ko. Ano sinasabi ng tao? Ayan, effective kamo. Tingnan nyo. Ngayon, lagpas tao ang baha. Walang totoo sa lahat ng nabanggit. Nag-improve naman pala ngayon. Lagpas tao lang. Samantalang dati umaabot pala sa second floor. Ang galing mo talaga, bravo. Oo nga no. Hinihilig talaga mang budol. Kita nyo mga kababayan ko. Antindi ano? Antindi ano? O, ayan ang G. Araneta. Ayan mga kababayan, no, July 15 ito. Sinasabi niya, June 26 yun, naging July 15. O, kita nyo ha. Wala talaga. Ayan ang G. Araneta. Ayan no. Araneta Corner, Victory Avenue, Tatalon, Quezon City. Grabe yan no. Yan yung mga baha. Sinasabi ni June 26, sinasabi ni BBM, hindi na magbabaha. Nako po mga kababayan. Ayan, ito naman, baha na din dito. Buti hindi pa umabot mismong location ng tinitirhan ko. Grabe mga kababayan, no? O, ito naman mga kababayan. Rojas District sa Quezon City. Ayon sa mga residente dito, ilang dekada na ang problema sa pagbaha. Pero eto pa rin yung dinatnan namin dito. Hanggang hita yung baha mula dito sa kinatatayuan ko. Pero dahil palusong tong kalsada na to, doon sa may looban ay mas mataas pa yung tubig. Umaabot pa hanggang dibdib ang baha. Meron daw ginagawa ditong flood control project. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin tapos. In fact, meron daw mga nakaimbak na mga lupa doon na hindi pa nahakot at maaaring dumaragdag pa raw sa problema dito. O, ayan mga kababayan ko, nakita nyo. Nakabangka na, o. I-check natin. Balikan natin si Auntie Claire. Ano sinasabi niya dito? Matindi, ano? O, tingnan nyo, ha? Pero sa likod nito, ipinag-utos ng Pangulo ang tuloy-tuloy na pag-ayos ng mga proyektong makakatulong na matugunan ang problema ng pagbaha, lalo na sa mga iba pang mga apektadong lugar. Nananawagan din ang Pangulo sa mga lokal na pamahalaan
na magtulungan upang matugunan ang problema kasama na ang mga residente na maging responsable sa pagtapon ng basura. Whole of nation approach laban sa baha. Ipinag-utos ng kalihim ang pinag-igting na dredging operations, pagkakabit ng HDPE pipes at patuloy na operasyon ng Langya. pumping stations upang hindi umapaw ang mga Ghost ilog project at na naman ito, estero. mga kababayan. Ganitong Walang sitwasyon iya din talaga. ang naiulat kamakailan sa kahabaan ng G. Araneta Avenue sa Quezon City matapos isagawa ang rehabilitation ng drainage system sa lugar. Kung noon ay madalas aabot dibdib ang taas ng tubig tuwing malakas ang ulan, ngayon ay hindi na ito naiipon dahil mabilis na umaagos ang tubig patungo sa drainage channels. O, ayan mga kababayan. O, check. Di ba pinakita ko lang sa inyo baha doon? G. Araneta. O mga kababayan, no, grabing pangbubudol sa atin. Ano? Grabe, ano, ginagawa nila sa atin, ano? Akala nila mga tanga tayo? Mga kababayan, akala nila mga tanga yung mga Pilipino? 'Di ba? Grabe na ano, hindi na, ay, nako po, tignan nyo ha. Nasaan ba yung G. Araneta? Grabe ang ginagawa nito, talagang bubudulin tayo mga kababayan hanggang sa mamatay na lang tayo na binubudol nila. Mga kababayan ko. O, yan, baha-baha, tignan nyo. O, G. Araneta, check natin. Nasaan yung latest? Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. O, check natin, G. Araneta. Nasaan yung G. Araneta, yung may video? O, eto. Saan ito? Quezon City, G. Araneta, mga kababayan, no? Baha pa din, mga kababayan ko. Baha pa din siya. Eto, G. Araneta. 9 hours ago ito, mga kababayan. Tignan nyo. Umupa na kasi tumihila na yung ulan eh. O. Tignan nyo yung baha. O eto, tignan nyo. Ngayon, August 8 ito. Tignan nyo mga kababayan. Ang tindi ng baha dito. Sinasabi na wala ng baha. Ginawa nyo na pero ba't nagkabaha pa rin dyan? At dahil binabalik-balikan natin ito dahil dito ang isa sa pinakagrabe na magbaha sa buong Pilipinas kapag umuulan. Ang ginawa natin ay naglagay tayo ng malalaking drainage. Kung maalala ninyo, nung nakaraan, nandito rin kami, ipinakita natin yung napakalaki na mga tubo, na goma, na bago, na yun ang in-install natin dito. Yung mga nakikita ninyo mga butas dito, yung mga drainage, ang sa ilalim niyan ay yun na nga, yung ating mga malalaki, mas malaki pa sa tao. Ayan mga kababayan, alam nyo kung magkanong nagastos sa ano na yan, project na drainage system ng G. Araneta. 500 million. Ganun po nila binaboy at ginatasan ang mga Pilipino. Flood control. Sasabihin mo hindi na magbabaha. Kung ginawa talaga yan, malamang hindi mararamdaman na ganyan yan. But 500 million, anong nangyari? Ano yon? Ginawa nyong pulutan? Ginawa nyong gatasan ng 500 million? Bakit baha pa rin dyan sa G. Araneta? 500 million yan. June 26 hanggang August 8, mga kababayan, baha-baha pa rin. Dati umaagod daw sa second floor, ngayon hanggang dibdib na lang. Di ba kahit, mga kababayan, pag nagawa yan, hindi na babaha ng ganyan yan. Mga kababayan, nako po, yari na, binubudol naman tayo. Langya talaga. O mga kababayan. O ito yung July 15. O kita nyo ha. July 15 ito. O baha pa rin yan. Hanggang ngayon baha pa rin. O ngayon po August 8. Ayan ang G. Araneta. Mga kababayan ko. Tignan nyo po. Baha-baha. Ang tindi ano. Pangbubudol nila ano.
O, tignan nyo, sa Hagonoy naman. O, dito, talagang bilyones ang budget dito. Baha. O, tignan nyo mga kababayan. O, tignan mo, sa Kalumpit po ito, mga kababayan, sa Kalumpit, Bulacan. O, baha-baha, sasabihin mo, humuhupa ang mga baha. Naku po, mga kababayan ko. Talagang grabe ang pangbubudol nila sa atin. O, eto, 40. Ayan, sa Hagonoy ito, mga kababayan, drone shot, Yan po sa Hagonoy. Ayan, Bulacan po ito, ha. Saan po ito? Sa Bulacan. Ayan, Hagonoy, Bulacan po. Ganyan po ang baha doon. Itong Bulacan po, mga kababayan, isa po sa pinakamalalaki ang budget dito na flood control issue. Pero binabaha pa din. Antindi, Ayan, mga kababayan, Kita nyo po. Ay, nako. Talagang mabibwisit na lang kayo sa ginagawa ng mga ito. Check natin. Ano pa yung sinasabi ng Auntie Claire? Ngayong umaga ay makakasama natin sina DPWA Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian, MMDA Chairman Don Artes, Pag-asa Administrator Nathaniel Servando at OCD Assistant Secretary Lawrence Mina upang bigyan tayo ng pinakabagong ulat tungkol sa kalagayan ng ating mga kababayan at mga pangunahing kalsada sa kabila ng patuloy na pagbuhos ng ulan sa bansa. Good morning po. Okay, unahin na po natin si Secretary Vince Dizon. Magandang umaga po. Mabilis lang po ito. Kanina po sa briefing ng NDRRMC, nag-utos po ang Pangulo natin na tuloy-tuloy lang po yung ating mga ginagawang intervention sa mga area na tinamaan talaga nitong bagyo from north. Mang Inasal Pork Barbecue. Dapat with rice. Soaked sa smoky sweet. Tuloy-tuloy lang daw ang ang intervention, pero mga kababayan, walang pagbabago eh. Anong gumagawa kayo ng project tapos puro baha pa rin, leche? 'Di ba, mga kababayan? So tuloy-tuloy po tayo, yung mga tao natin on the ground, tuloy-tuloy sa ginagawa nating declogging ng mga waterways, pati na rin yung mga drainages natin. At the same time, sinisigurado. Alam nyo, mga kababayan, ang ginagawa kasi ng mga ito, pag baha na, saka sila magtratrabaho para pansinin sila. Pero pagka mga kababayan, pagka hindi tag-ulan, hindi sila gumagawa. Ngayon pa lang kayo magdedeclogging, mga hestas barabas kayo. 'Di ba, nakakabwisit ang mga ito, tapos sasabihin nyo wala nang baha, humuhupa na, mga hestas barabas. Dugang natin na yung mga pumping stations natin, lalo na sa Metro Manila, umaandar. At kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema, kagaya nung nangyari sa may tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA, pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye para palabas sa mga waterways natin. So, tuloy-tuloy lang po tayo ngayon, mag-iikot pa rin tayo kasama ng mga iba't ibang kawani ng DPWH para masigurado na tuloy-tuloy ang bumaba ang mga tubig baha sa maraming lugar from north to southern Luzon. Siguro mag-report lang ng konti on the wala na to, Sorry, pasensya na po. No, very quick lang. So, nasabi nga, na-report kanina, alam nyo naman, simula nitong late last year hanggang ngayon, marami tayong mga sinimulan na mga intervention sa iba't ibang areas sa Metro Manila at sa iba pang mga lugar, kasama na yung Oplan Kontrabaha na ginaunch ng ating Pangulo. And dahan-dahan nakikita natin yung mga magagandang resulta nito. Pero sabi nga ng Pangulo kanina, hindi nagtatapos dito to. Tuloy-tuloy yung interventions natin at kailangan talaga maisaayos na yung taon at dekadang ng mga hindi maayos na pagsasagawa. O, kita nyo, mga kababayan, nako po, pangbubudol talaga ang mga ito eh. O, tignan nyo po ito ha, meron akong papakita sa inyo paano nila binubudol ang taong bayan. Tignan nyo po ha, tignan nyo po yung baha. Tignan nyo po ito.
Nasaan na yung papakita natin mga kababayan ko? Check natin. Grabeng pangpubudol nila. Tignan nyo po ito. Tignan nyo ha, ito po. Bahagi ng kalsada sa Rizal, o, tignan nyo. Ito sa Bustos, Bulacan. Balita ng ano ito. Tignan nyo yung baha dito. Nasaan na? O ito. Check nyo po ito. Sa Ito mga po. taga Metro Manila, gaya po sa Quezon City, may mga kinailangan pang magbalsa para makatawid sa baha. Nakatutok si Bernadette Reyes. Tignan natin. bagyo sa lakas ng ulan at hangin kaninang umaga sa Timog Avenue, pati sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang malakas na ulan nagpabaha sa ilang lugar sa lungsod tulad sa Barangay Rojas District. O, kita nyo sa Rojas District mga kababayan, baha-baha. Nako po, o, tingnan nyo po dito sa Bulacan. Sa Bustos mga kababayan, o, check nyo po, puro baha na talaga eh. Ay sinasabi nyo wala ng baha. Huwag nyo nga kupalin mga Pilipino. Ay sinasabi nyo, wala ng baha. Ay nako, mga kupal. Huwag nyo nga gaguhin ang mga Pilipino. Saan yung iba dito? Ayan, baha, paalala sa trilyong ninakaw. O, tignan nyo. Pinapaalalahanan kayo sa mga ninakaw nyong mga kupal kayo. O, tignan nyo po ito. 1,000 residente sa Quezon City lumikas. O, tignan nyo, lumikas. Dahil sa baha. Ano sinasabi nyo? Na wala ng baha. O, check natin. Ang sinasabi nyo wala ng baha, mga Hestas Barabas. Diba? Hinahabol kayo ng karma ngayon. Tapos magdedeklaging kayo pagka nandyan na yung baha, mga kupal. Wag nga kami. Diba? Deb, ang baha sa ilang lugar sa Quezon City dahil sa pag-ulan, dala ng habagat. Naghahanda na rin ang LGU lalo't isang lungsod sa maapektuhan sakaling umapaw ang Lamesa Dam. At live mula sa Quezon City, nasa fronta ng balitang yan, si Mobile Giorno Alexis Ebue. Alexis, kamusta na ang sitwasyon dyan? Ayun o, baha o. Andre, higit 1,000 residente dito sa Quezon City ang lumikas dahil nga sa pagbaha. Pero O, kita nyo mahigit 1,000 residente sa Quezon City lumikas dahil sa pagbaha. O, sasabihin nyo, wala nang baha, umuhupa na. O, ba't sila lumilikas? Tapos ang binibida nyo, yung G. Araneta. Diba? Mga kupal kayo. ang ilan piniling manatili sa kanilang bahay para nga bantayan ang ilang gamit nilang maiiwan. Ayan, baha-baha o. O, diba? Ito ang ilang residente ay nagpaiwan sa kanilang bahay sa kabila ng pagbaha sa Barangay Bagong Silangan. Isinalba nila ang ilang gamit para hindi abutin ng tubig. Magbabante rin daw sila para hindi mabiktima ng kawatan. Ang iba sa kanila, sanay nang binabaha ang lugar. Kaya lilikas na lang daw sila kapag tumaas ng husto ang tubig. O, kita nyo mga kababayan ko. Babantayan daw yung kawatan. Ano ba bang kawatan? Ito yung kawatan, yung flood control. Nandyan yung mga kawatan. 'Di ba? Ano masasabi niyo mga kababayan sa ginagawang pangbubudol nila sa mga Pilipino? 'Di ba? Puro pangbubudol ang ginagawa nila eh. Ano masasabi niyo dito? 'Di ba? Ano 'yon? Pangbubudol ang ginagawa niyo? Anti-clear sa baha. Tingnan natin. Anti-clear sa baha. Huwag nyo ang babuyin ng mga Pilipino. Binababay nyo na nga sa pagnanakaw eh. Sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. Epekto na rin ito sa kampanya ng pamahalaan kontra baha. Kapansin-pansin ang mabilis na humupa ang tubig baha sa ilang bahagi ng Navotas, Valenzuela, Manila at G. Araneta Avenue at E. Rodriguez na dati ay palaging lubog. O, kita nyo na kung dati raw ay dating lubog. Kupal no? Ano masasabi nyo? For transparency, for a better democracy, mga kababayan, shoutout sa inyong lahat. Mabuhay po. I-like at i-share ang bidyong ito.